May paglilinaw ang MMDA tungkol sa inanunsyo nila kahapon na maghihigpit na sila sa mga motorsiklong dumaraan sa bicycle lane. Saksi live si Darlene Kai. Darlene! Iginatuwa ng mga siklista yung anunsyo ng MMDA na maghihigpit na sila sa motorcycle riders na daraan sa bike lane sa EDSA. Sabi naman ng motorcycle riders na naiintindihan naman daw nila ito at wala silang magagawa kung hindi sumunod. Yun nga lang, ang sabi nila sana raw unawain naman daw sila. Araw-araw nagbibisikleta si Wendell papasok at pauwi galing trabaho. Mula yan Pasig hanggang Quezon City. Kaya isa siya sa mga nakikinabang sa itinalagang bike lane sa EDSA. Yun nga lang, marami raw dumaraan dito na hindi naman bisikleta. Safety issue siya kasi minsan may mga pumapasok na motor, so not aware, nagsisignal. So kami po ng mga nagbabike, so medyo nakakatakot. Takaw aksidente raw ito para sa kanilang mga siklista. Actually hindi siya safe kasi maraming mga motor tsaka mga four wheels na gumagamit pa rin ng pumapasok ng bike lane. Sobrang delikado para sa mga bikers tulad ko. Sa mga larawang ito nakuha ng MMDA sa iba't ibang bahagi ng EDSA, kita ang pila ng mga motorcycle riders sa designated bike lane. Nakunan din ang pagdaan ng ibang mga sasakyan. Mas okay po talaga kung maghihigpit para po makadaan ng maayos sa mga bikers. Mahirap po minsan yung bigla pong papasukin yung bike lane ng mga nakamotor. Mabilis po minsan yung pagliko nila. Minsan, pag nasagi po kasi yung mga nakabike, malaki yung tendency madisgrasya. Kahapon, nag-abiso ang MMDA. Maghihigpit na raw sila sa mga motorsiklong daraan sa bike lane. Existing policy po yan. May traffic regulation po dyan na yan pong bicycle lane ay exclusive sa bicycles lamang at hindi po talaga pwedeng pasukin ng motor. Iyan naman po ay matagal ng polisiya. Isa sa mga rider na aminadong dumaraan sa bike lane. Masyado raw kasing traffic minsan. Importante pa naman daw ang oras para sa kanilang mga rider ng ride-hailing apps. Siyempre ma'am, sa sobrang traffic na rin niya ma'am, hindi na may iwasan eh. Kasi once na may isang dumaan doon, magsusunuran talaga. Kaya kung saan yung mas maluwag, sir, nakamotor naman eh. Talagang susunod na lang din sa mga bawal. Sabi naman ni Arnold, yung designated lane nga raw para sa kanila hindi nila madaanan minsan. Kaya no choice din sila kung hindi humanap ng ibang daan. Kaso alam po, yung mga nasa motorcycle lane po kasi na, na po yung nadadaanan po ng mga ibang sasakyan, hindi rin po kami naiipit po kami. Kaya siguro doon kami sa bike lane dumadaan. Pero wala naman daw silang magagawa kung hindi sumunod sa batas. Wala namang tutol sa pulisiyang isang grupo ng motorcycle riders. Pero baka raw panahon na para pag-aralan ang umiiral na batas. Gaya na lang ng pag-share ng bike lane sa ibang motorista. But right now po kasi we have to consider many things. Number one, volume of vehicles on the road today. On a regular day, ang EDSA po, alam natin kung paano napupuno yan. So, if we are to allocate a lane fit for a car para sa bisikleta and yet ang dumadaan lang na bisikleta ay less than 100, is it really effective for us sa palarangan ng flow of traffic? Ayon sa MMDA, kasama yan sa kanilang pinag-aaralan. Kaya sa ngayon, hindi raw muna sila maninikit sa mga susuway. Warning na lang daw muna. Department of Transportation anila ang magpapasya sa pulisya. Mga isang buwan na po, pinaaral ko po yan kung pwede pong shared na lane po yan between bicycles and motorcycles. Higit 1,000 piso ang iminumugkahing multa sa mga rider na daraan sa bike lanes. Pero pag-aaralan at aayusin daw muna ang pulisya ayon sa MMDA. Live mula rito sa Quezon City, ako po si Darlene Kai ng GMA Integrated News, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.